Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito pa rin po ako. Dito po sa amin sa isang barangay sa Tagkawayan, Quezon. Meron pa rin po akong iba-vlog na property. Siya po ay 1.5 hectares. Then along Cemented Road. Mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa 2 kilometers po ang layo niya. Then kita nyo naman po kanina yung video ko ay almost cemented po ang kalsada niya hanggang dito po sa property. Ano po? Then ang frontage niya po dito sa Barangay Road is nasa 50 meters. Ano po? Okay po, tara po at papasukin natin ang 1.5 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay. Diyan po sa side na yan, nandyan po ang start ng property. Papaganon po yan doon. Then ayan, may mga fruit bearings po dyan sa side na ito. May Indian mango. Then ayan po ang area. Ito po siya. Ayan po ang frontage niya sa kalsada. Ano po? Then may mga saging, kaimito, Indian mango, langka. Ayan po ang nandito sa loob. Ito mangga. Ano ba ito? Tawag niya ay lukban. Okay doggy, wag mo akong kagatin. At ako'y magbablog lang. Okay, ayan po. Hindi pa po ako makapasok masyado at wala pa po yung aking kasama. Baka po ako'y kagatin ng aso. Ayan, yung panabi po niya ay may mga Jimilina. Then may kasama po itong bahay. Ano po? Okay, dito po muna ako sa kabilang side na to bago po ako pumunta dun sa bahay. Ayan, may mga saging. Property naman po na to ay sagot po ni seller lahat ng gastusin. Ano po? Siya na po ang sasagot lahat. Titira na lang po kayo dito sa bahay niya. Ayan, maganda po yung pagkakaano ng bahay niya. Napakarami po niyang fruit bearings dito sa loob. Ayan po siya. Ayan, dito po sa kabilang side na to meron po siyang pitak ng babuyan. Then ayan, diretso po yan. May mga avocado po dyan sa side na yan. Then may mga nyog dito po sa loob mismo ng property. Ano po? Ayan. Pasensya na po kayo. Medyo po malumanay na po ang boses ko. Talagang yung akin pong tuhod ay nanlalambot na. Hindi ko po... Pinilit ko lang po talaga na madaanan dito kasi sayang naman po yung aming pagpunta dito. Para akin na po siyang ma-vlog. Ano po, talaga pong masama ang pakiramdam ko. Napakarami pong fruit bearings ng area. Ayan. Hindi lang po ako makalapit dun sa may bahay kasi nga po ay may mga aso. Ano po, saglit lang po at kami naman po ay papasok dun. Okay. Ayan na po ang aking mga kasama. Akin na pong pupuntahan ang loob. Baka mangagat yung aso. About naman po sa source of water. Ayan. Dito po ay may nawasa, may poso. Ayan po ang source of water dito sa area. Ayan po ang bahay niya. Napakaganda po ng bahay niya. Ayan, may mga lukban. Ang dami namang Indian mango, oh. Siya. Dami pong Indian mango. Tag-Indian mango po ngayon. Then meron na po kayong rampahan ng sasakyan. Kumbaga po, ito na po yung
papasok doon sa bahay. Mula po doon sa cemented road, rampahan na po ino ng sasakyan papunta po doon sa bahay niya mismo. Ayan, maraming kalamansi. Tara sa loob. May bunga ng Indian mango, oh. Yung pong side na yan ay manggahan naman po siya, manggang kalabaw. Hindi na po, tatay. Titingnan lang natin yung yung ikot ng bahay. Overlooking nga siya. Ang dami pong kalamansi, oh. Develop na talaga. Ayan. Ayan po ang property, oh. Napaka-presko po dito sa loob. Ayan po ang bahay niya. Tatay, lang square meter yung bahay. Ayan po, may guyabano. Parang mahigit 100. Ayan po, oo. Meron po sa taas na parang kubo, may CCTV. Dali tayo. Yung pong may-ari nito, nung isang blinag ko kanina na 15 hectares, isa rin po ang may-ari nito. Ayan po siya. Ang ganda po ng bahay niya, oh. Oh, meron pa rin po doong sa taas. Ang ganda niya, oh. Dito naman po ang nyugan. Ito naman pong sa nyugan, medyo po ito dahilig. Ano po? Ayan. Ito po ay hindi talaga medyo dahilig. Yung katulad ko po nung madalas binabanggit. Ito po talaga yung dahilig. Dahilig po talaga siya. Ayan. Pero hindi po siya mahirap akyatin. Ayan po mga nyug niya. Ayan. Then ayan lang pa. Mga saging. Maliit lang po ang 1.5 hectares. Ano po? Kaya dun po sa mga buyers na naghahanap po ng maliliit na sukat, ayan, eto na pong property na to, angkop na po ito sa inyo. Napakalapit po nito sa National Highway. Pang tatlong barangay po ng Tagkawayan ito. Mula po doon sa boundaries po ng Ginyangan, Quezon, papusok po ng Tagkawayan, pang tatlo po siyang barangay. Kaya medyo po siya malayo sa town proper ng Tagkawayan, Quezon. Ano po? Ayan, meron po dyan ang kaimito. Then halos nga po ay mga nyog. Ano po? Yun lang po. Ayan, basta po sabi ko sa inyo, siya po ay dahilig. Ayan, meron po ditong duhat. Kagandahan po nito, sagot na po ni seller lahat dun sa presyo niyang ibinigay sa akin. Ano po? 3.5 million, kasama na po yung bahay, kasama na po yung titling, slight nego pa po siya. Ano po? Yun po ang bilin sa akin ni Tito nung seller. Ayan po siya. Ayan, dito naman po sa may bandang to, medyo naman po siya kunti lang po siyang pa-island. Then napaikutan po siya ng barangay road. Ito may barangay road pa po dito sa kabilang side na to eh. Dito po sa may gilid po nung property. Ayan po, may barangay road pa po yan dyan. Papunta po yan doon sa kabilang side na yon. Doon. Ayan, may mangga pa rin po ditong kalabaw. Okay, mga nyug po talaga siya. Dasik po ang nyug niya. Ang kagandahan po nito, kasi nga po, sabi ko nga po sa inyo, ready na po ito. Kung gusto nyo pong mabili yung property, ready na po yung bahay, may bahay na po kayo, hindi na po kayo magpapagawa ng bahay. Konkreto po yung bahay, may aircon sa loob, meron pa pong parang native na kubo doon sa taas. Then, may kuryente na po dito, may signal. 2 kilometers lang po ang layo niya sa National Highway. Yung cemented road po yung kalsada. Then, sagot pa po ni seller yung lahat ng expenses dito po sa pagpapatitle po ng kanyang property na to. Ano po? Then, yung pong 3.5 na yon is light negotiable pa po siya. Okay.
ay napakarami rin po rahog ng kanyang nyug, oh. Ayan, yung pong seg na yan. Napakarami po talagang lupa nung may-ari na yun, oh. Tingnan nyo po kanina yung blinag ko po na yun na 15 hektaryas, kanya din po yun. Tapos eto, kanya din po yun. Tapos may mga lupa pa po siya dun sa dulo ng 15 hektaryas. Nga lang po ay di kagandahan po, maayos po yung titulo niya. Hindi po katulad nung iba na medyo hassle po ang titulo, medyo mahirap po siya. Pero kahit naman po mahirap ang isang titulo ay nagagawan po naman ng paraan yun. Nadadala po yun sa tiyagaan at sa pakikisama. Kasi may mga may-ari po kasi ng lupa noong panahon ay okay lang po sa kanila na hindi nakatransfer sa pangalan nila ang titulo. Basta't ang mahalaga ay titulado, nasa kanila ang titulo ng property, okay na po yun. Hindi po kagaya ngayon na kailangan na po nating i-transfer yung titulo sa pangalan nung pinakang owner talaga. Kaya minsan po yung iba, 19 kupong-kupong pa po, lola pa nila, lolo nila yung nagmamay-ari dun sa titulo. Kaya medyo minsan po ay masalimuot or matrabaho. Hindi po katulad ng mga TCT title na nakapangalan mismo doon sa may-ari at buhay pa yung may-ari. Yun po yung medyo madali po nating i-process. Yan. Babalik na po tayo dito sa may bahay. Ano po, medyo po pa overlooking yung bahay. Yan. Yan po siya, napakarami po niyang buko. Ayan, meron na po ditong signal ng TV, may CCTV. Maganda po yung pagkakaano ng bahay, pagkakagawa ng bahay. Ano po? Yan. May babuyan po dun sa likod. Kaya yung gusto pong maglagay ng babuyan ay pwede po. Ano po? Ang ganda po ng area. Ayan yung kabundukan po ng Tagkawayan, Quezon. Nandito po ako sa may rampahan po ng sasakyan or kalsada ng sasakyan papasok dito sa loob ng bahay. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, 1.5 hectares along Cemented Road. Then mula po sa town proper ng mula po sa National Highway ng Tagkawayan, Quezon is nasa 2 kilometers lang po niya ang layo niya. Then malapit po siya sa school. Then medyo pa overlooking po yung property. Napakarami po niyang fruit bearings. May bahay na po siya, titira na lang po kayo. Maganda po yung pagkakagawa ng bahay. Then yung about po sa title, doon po sa presyo ni seller na 3.5 million is light nego. Sagot po niya ang documents nung paglilipat po ng title sa inyo. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you for watching.